Morning. Bawat isa sa atin, ramdam mo talaga yung saya ng bawat isa. Would like to recognize, later on, recognize natin yung mga ngayon lang nakadalo sa ating church. And so we welcome you. Ikaw man ay bisita, ikaw man ay pangalawang beses o unang beses, I am so happy na makita kayo. Ang Cornerstone po ay isang family. Hindi ho ito religion, hindi po. Ito ay pamilya ng Diyos na nagkakaisang nagpupuri. At hindi naman kami kulto, hindi po. Kami ay... Okay, diretso ho tayo sa salita ng Diyos. At alam nyo po, ang nagaganap sa ating paligid ay paggrabe ng paggrabe. Noong isang araw po, ang ating Presidente Marcos ay nagpunta ho sa Singapore para sa isang talumpati. Ito ay napakahalagang talumpati na pinanood ng buong mundo at mga leader at mga tanyag ho ng mga journalist. At nagkomento sila sa kanyang speech. At ito ay nabanggit niya yung, kasi may mga katanungan, though even during the time when he was delivering his speech, nabanggit niya po yung South China Sea at yung ASEAN centralism, yung tinatawag nila po. Na kung maaari, sana ay magpagkaisa ang lahat ng ASEAN dito ho sa region natin para ho maipaglaban yung ipinaglalaban ng Pilipinas na yung inaagaw ng China ay hindi sa kanya yun. At yun ay pagmamayari po ng Pilipino. At yun ho naman ay totoo. At ipinanalo na natin ito sa UNCLOS. Hindi man ninyo maintindihan yung UNCLOS, ako din ho, hindi ko naintindihan. Basta UNCLOS na lang kanyo. Oo. Ngayon po, dahil natanong sa kanya, paano kung may namatay, ano ang gagawin ng iyong gobyerno kung merong intentional, na pinatay, maaring Pilipino o maaring Navy? Ang sabi ni ating presidente ay, this is crossing the red line. Ito po ay act of war. Ngayon ho ang China, nakangiti lang siya dahil hindi siya takot sa Pilipinas. Lalong hindi din siya takot sa Amerika. And so, bakit ko sinasabi ito? Para malaman natin na ang kalalagayan ho ng Pilipinas at saka Taiwan, pareho po ang tensyon. Hindi natin nararamdaman kasi ang tensyon natin pagkain lang. Amen? Ang tensyon natin kapag ikaw ay nakasakit o yung mga ordinaryong tensyon, dyan ho sa kapitbahay, sa paligid, relationship, and things like that. Kaya ako binabanggit ito para alam ho natin na hindi ho umaayos ang kalalagayan ng buong mundo. At ang Pilipinas po, hindi ho siya aayos. Hindi po. Hindi po. Ang umaayos lang ay mga mananampalataya, mga Kristiyano, mga may Kristo. Okay. Ngayon, gusto ko makita ninyo na napakapalad nating mga Pilipino. Dahil ang mga Pilipino hindi tamad. Amen? Ang mga Pilipino matalino. Hindi yan nagpapatalo. Hindi tayo takot. So gusto ko makita ho natin na sa buong mundo, paggrabe ho ng paggrabe. Kaya po, I would like to show you na ang palad nating mga Pilipino, dahil dito sa bansa natin, mayroon tayong kalayaan. At ang kalayaan natin ay isang kaloob ng Diyos na hindi mo kinakailangang mapahirapan para maging isang Kristiyano. Pero mayroon akong ipapakita sa inyo para malaman ho ninyo na ang ibang bansa, lumalago sila dahil pinapatay ang mga Kristiyano. Pero lumalago ang kanilang numero at maraming mananampalataya. Isa po ito, ang percentage of world religious, religion. Ang Christianity po, pero ito ay hindi ho galing sa evangelical. Tinignan ko lang yung perspektibo ng mundo. Nang hindi ho Kristiyano ang naglabas nito, hindi po. Kaya ho maliit ho yung percentage ng Christian 31%, yung Islam 24%. And Hinduism, pababa na po. Ang kagaya mo na nananampalataya at
kumikilala kay Kristo Jesus, kumikilala sa Ama, Anak at Espiritu Santo, yan ho yung Kristyanismo, yan yung Christianity. Kaya lang, kung titignan natin sa loob ng Kristiyano, ilan ba talaga ay sa Kristyanismo o sa ating population, ilan talaga ang totoong Christian na maaaring sasabihin ni Lord sa kanyang listahan, yun, sa Santiago, yun, sa Cornerstone, yan. Ayun po. Now, the next picture na gusto kong ipakita sa inyo, the fastest growing church in the world ngayon. Dahil ho, sila ay pinipigilan, pinapatay ho ang mga Kristiyano. Gusto ko sanang ipakita yung video kung paano nila pinadapa ang mga tao at binaril na lang nila lahat ng Kristiyano. It is the fastest growing church in the world. Ito ay hindi na ho ito kwento-kwento lang. But this is based on facts. Susunod, isa pa rin ho yan. Still, Iran is the fastest growing church. Dati po, China is the fastest growing church. Though China, ginigiba nila ang kanilang mga church, ginigiba ng gobyerno, kagaya nito. Next picture. Dinidemolish ho ng gobyerno ang kanilang mga churches sa China. Kaya ang sabi ko naman, dalhin nga ninyo yung nagdidemolish yan at dalhin dito sa Pilipinas para i-demolish ang mga church dahil walang laman. Hindi naman ho. Huwag namang ito. Huwag naman. Kaloob ng Diyos sa atin ito. So that is what they are doing. Now this is an underground church, both in Iran and in China. Hindi na ho sila sa church nag-a-attend. Dahil wala na po ang kanilang mga churches. Saan na lang? Ito po ay underground church. Yan ho yung New Dream series nila na dinadala na sa mga tahanan yung Ebanghelyo. Kaya hindi ho tayo nalalayo dito sa Cornerstone na umaabot tayo ng mga tahanan upang ipakilala si Kristo Jesus. Yan ho ang nangyayari. May karanasan kami ni Doktora, ilang beses ko nang inuulit-ulit ito nung kami ay nagpunta ng Hong Kong and then we went to China, nag-smuggle kami ng Bible. Nung nakita yung aming Bible na isang maleta siya, isang maleta din ako doon sa border, kami po pinabalik sa Hong Kong. Ngayon, nagplano uli kami na kinabukasan, kailangan na namin i-deliver yung mga Bible dahil hinihintay ho ng mga Chinese sa kabila. Kaya po, the following day, maagang-maaga kami, pumila uli kami sa border at kami, maraming nananalangin ho sa Hong Kong. Yun hong aming maletang malalaki ay nakalusot ho. Ito po ay thousands and thousands of testimony na mga nag-i-smuggle ng Bible. Hindi ho droga ang ini-smuggle sa China. Bible po, dahil bawal po ang Bible sa China. Lalo na kapag ito ay na-translate sa Hokkien o Mandarin o sa Chinese Bible. Hindi rin naman namin naintindihan. Nung inabot namin yung Bible sa kanila, alam nyo po yung kanilang tuwa na parang nakatanggap sila ng napakalaking sasakyan, napakalaking bahay, na napakatinding regalo na nagkaroon lang sila ng Bible in their hands. Dati po kasi ay yung isang pahina, isang Bible lang ang nakakalusot, pinagpapasapasahan ho yun. Dinadala kung saan-saang lugar at bawat isang minememorize nila yung isang pahina kung isang pahina yon. Kaya ho, ang Christians sa China, they are the strongest Christian in the world dahil alam nila ang salita ng Diyos. Amen? Next picture. Pag nagbabaptize ho sila, planggana na lang, ilulublob na lang ho. Sa atin po, ang ganda, sosyal, may pagkain pa. Ano po? And so that is what they do. Sa mga bahay nilang umiiyak na lang sila dahil yung nararanasan nila yung kahit wala sila sa simbahan, they experience the glory of God. Yung napakainit na pagmamahal ng ating Panginoon. So yan ho ang mga nangyayari. Ngayon, alam na ninyo kaagad, ano ang titulo, o wag mo munang ililipat. Ito, 5,000. Ano ang title ng ating pag-uusapan? Nung nakaraan, 4,000 na yan pag nahulaan mo. Ngayon, ano po? Sino ang maglakas loob? Oy, mga media, wag niyong ipakita. Wag niyong din kayo sasagot. 400 lang bibigay ko sa inyo pag hinulaan niyo. Hindi na, wag muna. Ano po ang pinag-uusapan natin ngayon? Title.
based on picture. Planted in the church. Hindi ho sa building. They were planted in the church. Though ang atin hong tema nung nakaraan ay Salmo 1. At nabanggit ho natin dito sa Salmo 1 ang dalawang klase ng behavior. Ang Bible, palagi niyang dinidescribe ang dalawang pagkakaiba ng mabuti at masama, mapalad at masama. Actually, yun ang kanyang description in the book of Psalms. Mapalad at saka masama. Now, titignan ho natin dito kung ano talaga po ang maaari nating makuhang leksyon habang ho pinag-aaralan natin ang Salmo 1. Dahil po tuwing ganito naman na pinagkukumpara ng Diyos o ang Bible at ang mga manunulat, ay binibigyan ho nila ito ng comparison. Ano po? Ang layunin po ng manunulat ay upang lamang hong maipakita yung malaking pagkakaiba. Malaking pagkakaiba ng mapalad at masama. Hindi ho mapalad at hindi ho mapalad kasi masama eh. Mapalad at hindi mapalad, hindi ho ganun ang description niya na Psalms 1. Mamaya babasahin ho natin ito. Ano po? Madalas kapag nakagawa tayo, nakagawa tayo ng maganda, pumasa sa prestige. Ano ba ang prestige sa Tagalog? Prestige. Kilalang tanyag na eskwelahan, ganun. Ano ba, isang estudyante, naging suma. Di ba nang manggagamot yun? Di ba yung suma? Manggagamot yun, di ba yung may nasugat? Kinagat ng aso o ahas, sinusuma. Bakit suma? So, ang graduate niya, magpagaling ng mga sugat. Summa cum laude. Ano naman ho yung pangalawa? Magna. Dapat pagka papasok talaga sa school, magnada nga talaga. Magna cum laude. Kapag ka merong summa cum laude, ano ang sasabihin mo? Kilala ko yung pamilyang yan. Magagaling talaga yan. Mga utak talaga nila talagang grabe. Kapag ka naman masama ang nangyari, ano ba, sa isang estudyante, feels ko na. Ano, feels ba yun? Feels ko na. I know him. Kilala ko yung kanto nila, alam ko yun. Kahit mga bata, pag nakita mong gumawa siya ng isang napakagandang pag-uugali, naku, sino ang tatay nito? Pag nabanggit yung tatay, ay kilala ko yan. So dito po, makikita natin, ang tao, dinidescribe niya yung kalalagayan ng isang tao sa pamamagitan ng kanyang paligid o kanyang upbringing. Kaya po dito sa ating mundo, minsan, dahil nga sa lahat ay nauubos na yung oras natin sa mga social medias and things like that, hindi mo na madetermina kung sino talaga yung totoo, alin yung nagsasabi ng totoo, at sino po ang fake news. Kaya kahit na minsan totoo nga, pero yung dahil sa gawa nga ng fake news, hindi mo na madetermina. Kaya lang po, ang pinakamainam sa iglesia, sa church, sa grupo ng mga Kristiyano, malalaman mo na Kristiyano ito, marami siyang sablay, kaya lang alam ko yan, nag-grow siya, ginagawa niya ng paraan, meron siyang mga hakbang, nakikita ko parang nagpi-PLD na rin siya, nag-a-attend siya ng consecration, every Sunday nakikita ko, pero sablay pa rin siya, pero nakikita ko maayos. Ayan, pagkakaiba. Ayan. Ngayon, ang gagawin ho natin, gusto ko hong kayo mismo ang magtanong sa inyong sarili. Pwede? Kaya lang, bibigyan ko kayo ng mga katanungan, paano, bakit? Ito yung nakaraan nating pinag-aralan. Paano at bakit? Sino? Ano? Yan yung mga madalas na kapag itong mga salitang ito, ay alam mo na kaagad, either a positive or a negative. Unang katanungan na pwedeng itanong natin, number 1, Sino ang nag-impluwensya sa akin? Sino ang nag-impluwensya sa'yo? May sagot ka na? Huwag mong sagutin mo lang, meron. Habang iniisip nyo, kasi ibibigay ko yung katanungan ito, kayo magtanong sa inyong sarili, sino ang nag-impluwensya? Bakit ako sumablay? Bakit ako nagtagumpay? Sino? Now, titignan ho natin, obserbahan natin yung progression ng ating binasa.
Meron siyang sinasabing, huwag lumakad, huwag lakaran, huwag tayuan, huwag upuan. Sino ang nag-influence sa akin? Bakit ko nilakaran? Bakit ko tinayuan? Bakit ko siya inupuan? Alam niyo po, ito yung mga sinasabi nating, hindi, sumabay lang ako, gumaya lang ako, sumubok ako, sinubukan kong lakaran yung lakad, kasi mga tropa pips ko yan eh. Mga kabarkada ko yan, kakilala ko ito, mga sinubukan ko lang lakaran. Pero merong nangyari sa buhay natin, bawat isa sa atin, wala akong perpekto dito eh. Pag may perpekto, pinapatay ho dito. Asan na yung tagapatay natin? Wala siya. Absent. Si Brother Jim. Ano yun? Brother Jim. Yung manunulat. Ano ba tawag natin doon? Sino ang nag-impluensya? May mga desisyon tayong ginawa. Ikaw, may ginawa kang desisyon. Ngayon, nalaman mo pagkatapos, nako, pare ko, sablay. In-offer kasi nito eh. Pero nilakaran mo siya, tinayuan at inupuan. Dulo, sablay. Lahat, nung nakaraan ho, kunento ko na yung aking pagkakurap bilang isang arkitekto at kontraktor. Ay malupit ho. Dahil ninakaw ko ay milyon-milyon. Tinuruan ako ng direktor para kung paano magnakaw. Di ba naikwento ko sa inyo minsan yung director of all directors? Dati po ay isa sa director of all directors si Pastora Josie Co, yung district superintendent ng Assemblies of God. Pero kailan lang ho yun? Pero nung araw, nung ako po, ay ginawa akong driver nung director ng lahat ng mga direktor. Ngayon, ang sabi ko sa kanya, Direktor, habang dinadrive ko siya papunta sa meeting, dahil kasi pagka ang connection mo, Direktor, ang ganda. Mapapasok ko lahat ang NIA, DPWH, DepEd, nakakakuha ako ng mga project. Sabi ko sa kanya, pwede bang magpasa tayo ng batas? Direktor, ano naman yung batas na yan? Sabi niya, pwede bang i-legalize na natin ang corruption? Anong isip yan, architect? Kaya sa akin, hindi po pwede i-legalize. Corruption nga eh. Hindi po. Halimbawa yung tulay sa Rojas, kung sino na nadaan sa Rojas, naku, grabe po yun. 3 taon nang ginagawa yun, pang-4 na. Ang tagal na ginagawa yun. Ang worth ho nung tulay na yun ay 75 million. Ngayon, yung kanyang, ano tawag doon? Yung detour. Yung detour ay 20 million. Hindi ilan na. Mag-100 milyon na po. Halimbawa, ang isang proyekto na lang sabihin natin isang tulay, 50 million actual cost. Nung kinumpute ko siya lahat, bakal, lahat na, simento, lahat ng equipment, lahat ng kakailanganin, ay 50 million, may kita na ako doon. Na bilang arkitekto, wala nga lang kita ang gobyerno. Yun ang sabi ko doon sa direktor, 50 million pwede na po. Ngayon, ilagay natin sa kontrata na gawin nating 80 million. Ngayon, yung 40 million, legal yun na paghahatian ninyo. Kagaya ho kasi ngayon, sabihin, 50 million. Ano ang ginawa naman ng kontraktor? Aba, mga bakal, maliit na. Yung halo ng simento, nako, wala na ho sa standard. Yan hong kalsada na ito, magmula doon kung saan ginagawa. Ganun ho ang simento niyan. Kaya nga po, ako galit na galit bilang isang arkitekto sapagkat alam ko kung ano ang nangyayari talaga sa lakaran. Ang lakaran dyan, dapat yung pagka lumabas yung, nagagalit na tuloy ako eh. Mayroon bang nagpapagalit sa akin sa likod? Nanggagalaiti ako eh. Huy, layas! Alam nyo po yung mixer. Dapat yan, kinukuhanan doon mismo ang sample at yun ang ititest. Alam nyo po, ang requirement ng kalsada ay 4,000 PSI. Ano po ang pumapasa? 400 PSI, engineer. I-confirm mo to kasi mayayari ako dito. Sila nagpakontrata, 4,000. Ano ang ginawa ng kanilang kontraktor? 400. Sabi nila, standard na ito. Ang layo. Dagdagan mo nga ng isang zero para maging 4,000. So, ganyan ho nangyayari sa atin. Kaya nga po, kaya ko ho binabanggit ito para maunawaan ho natin na minsan meron kang hindi namamalayan, nilalakaran mo siya. Ako ilang beses kong nilakaran, tinayuan at inupuan. Naku po, sabi sa akin nung huli, architect, magbigay ka nga ng Mitsubishi Land Cruiser. Ay no, Mitsubishi na Land Cruiser pa. Ano na yung Mitsubishi? Brad, ano Mitsubishi? Pajero. Pajero. Sabi sa akin, architect, bigay ka nga ng Pajero.
Okay po. Para kanino? Sa aking anak. Ay, hindi ko kaya yung pajero. Tawag ako ng mga kasama kong kontraktor. Brad, hati-hati tayo. Hati-hati tayo. Deliver, pajero. Saan o yun? Pasensya na sa mga taga-DepEd. Nag-request yung director Binigyan namin siya ng pajero. Nilakaran ko, tinayuan, inupuan. Sino ang nag-impluwensya sa akin? Sino malaman? Asawa ko? Hindi po. Tatay ko? Lalong hindi. Nanay ko? Mas grabing hindi. Church? Hindi po. Sa'yo, sino nag-impluwensya? Ang nag-impluwensya ako sa sarili ko ay yung greediness. Lumaki ako sa Christian family at yung greediness ko po ang nagtulak sa akin. Hindi alam ng asawa ko yung iba kong transaksyon. Sa dulo, kumita ako ng millions and millions. Nawawala ho agad. Utang na naman. Ako ho yata yung kontraktor na napakaraming utang. Ang dami kong kinikita, pero marami kong utang. Bakit to? Malalaman ninyo mamaya. Tanong ko sa inyo, sino ang nag-impluwensya sa inyo? May bersikulo ho ang Bible. Sino ang nag-impluwensya? Basahin natin. My people are being, what? Destroyed because they don't know me. Hindi nila ako kilala. Kaya ang sabi niya rito, since you priest refuse to know me, I refuse to recognize you as my priest. Since you have forgotten the laws of your God, I will forget to bless your children. Ang lupit. Pagka kinalimutan natin ang Diyos, siya mismo magsasabi, hindi ikaw ang kakalimutan ko. Kakalimutan kong pagpapalain ng mga anak mo. Ito po ay kondisyon ho ng mga pare noong araw. Dahil iba ho ang nilakaran nila. Iba ang inupuan nila. Iba po ang tinayuan nila. Kaya nakalimutan nila ang Yahweh. Kaya ang sabi niya, my people are being destroyed because they refuse. Ayaw talaga akong pakinggan. Ayaw nila akong pansinin. Mas malupit ito sa Isaiah 5:13. So my people will go into exile far away because they don't. Pinakita ko yung China. Nawawalan sila ng church. Pero lumalago sila. At ang nangyari, lumalago ang simbahan sa loob ng mga tahanan. Nagpi-PLD sila araw-araw. Naobserbahan namin ho ito. Mga tahanan, underground church. Pag sinabing underground church, hindi ho sa underground. Sikretong mga churches po sa loob ng tahanan na let's say sa isang building, isang condominium na 50-story, meron hong every floor, meron nangyayaring worship center ho doon sa loob ng tahanan. Hati-hati ho sila. Hindi ho matrace ito ng gobyerno. Bakit? Mga Chinese ho sila Kami lang ho ang namarkahan kasi kakaiba naman ho itsura namin. Hindi ho naman singkit yung mata ko. Ang laki. Maitim pa ako. Di lalo na yung asawa ko. Buti wala siya dito. Nagluluto siya sa likod. Makakainin kayo mamaya. My people will go into exile. Kaya po na-exile ang mga Hudyo. Kaya po sila ay napunta sa Babylonia. At doon ho sila napahirapan. Ngunit may pangako ang ating Diyos. They do not know me. Those who are great and honored will starve. Gugutumin sila, ika ng Panginoon. And the common people will die of thirst. Kaya makita mo na yung parusa ng pag hindi mo niyakap yung katotohanan at ang niyakap mo iba. Pag niyakap mo ang katotohanan, malayo ka sa masama. But when you embrace wicked ways, alam mo na, eto yun. Yan ho kasi ang ginawa nila Pero ganito po. Ang nangyari po kasi, kailangan talagang para makaaklas, makawala tayo sa bitag ng diablo, bitag ng kaaway, kailangan mapakawalan ng salita ng Diyos. Kaya ito naman ang sabi ng ating Panginoong Hesus. Anong sabi niya? 1, 2, 3, go. And you will know the truth. Tanggapin, alamin, yakapin ang katotohanan. Ano po ang katotohanan? Kaya ko po sinasabi, dito sa church natin, ang amin hong tinuturo ng kaming mga pastor ay truth. We don't invent stories. Yung mga kwento ng buhay ko po yun, hindi ko inimbento.
Pinaghirapan ko at napahirapan ako, nagsakripisyo at sumablay. But those are lessons that I've learned na hindi na dapat ninyo daanan. Wag. Pagka meron ka ng kapagsubukan, lesson na yan. May kapagsubukan ako, pwede bang wag mo nang daanan? Amen? O pangalawang tanong, maliwanag na ito, no? Truth ang sinasabi ko ho dito. Dapat alamin mo ang katotohanan. Ang katotohanan po ay hindi binibigay lamang ng isang tao. Ang katotohanan po, dinideliver ito sa pamamagitan ng lingkod ng Diyos, kagaya ho namin. Kagaya ko, with Pastor James. Kaya ang mga buhay natin nababago dahil tinatanggap natin ang katotohanan. Ano po yung katotohanan na meron? Na si Kristo lamang ang tanging daan. Wala na hong iba. Si Lord lang. Yung kwento na ito, kay Lord mapupunta eh. Alright? Pangalawang tanong. Ano? Ano ang aking kasiyahan? Kanina? Ano yung una? Sino ang nag-impluensya? Bakit ka lumakad? Bakit ka tumayo at umupo? Ngayon, pangalawang tanong, 4 lang ho na tanong ito. Malapit na tayo matapos. Ano ang aking kasiyahan? Ano ang nagpapasaya sa akin? Sino ang nagpapalakas sa akin? Ano ba talaga ang mahalaga sa akin? Okay, ano ang nagpapasaya? Ano ba talaga ang mahalaga? Tanong ko nga kayo sa inyo ulit. Ano ba talaga mahalaga sa inyo? At paano mo ito pinahalagahan? Yung ginugugulan mo ng panahon, yung mahalaga sa iyo, ilang oras ang ibinibigay mo doon sa mahalaga sa buhay mo. Now, sige po. Ito, dinadala ko na kayo, malapit na tayo matapos. Dinadala ko kayo sa isang mga maraming katanungan nito para maitanong mo sa sarili. Kayo po ang sasagot nito at kayo rin po ang makakatulong sa inyong sarili. Pero meron akong suggestion. Paano iayos? Number 1, para maiayos natin ang ating mga sarili at ating kasiyahan, dapat yung kasiyahan natin nakatuon sa ating Panginoon and we trust God. Pangalawa, mag-focus lang tayo kay Jesus Christ. Sa ating Panginoong Jesus. Mag-focus lang tayo doon. Iayos niya po lahat. Pangatlo, magpasalamat palagi. At pang-4, huwag puro sarili. Minsan ho, ito ho yung nagkakaroon ho tayo ng depression sa buhay. Bakit po? Dahil puro sarili ang iniisip. Ako na naman. Ako, me, I. Kaya po, ito yung problema. Halimbawa, minsan ho, na-disappoint ako dahil ito ho, tinutuwid ko yung aking mga pagkakamali. Nag-attend ako ng bidding ng isang project. Ako na pinakamababa. Hindi ako kinuha. Ang sakit ho ng loob ko. Sabi ko, pumunta ako doon sa nagpapabid. Ikaw naman architect, hindi ka nakakaintindi. Sinabi na nga sa'yo na hindi ikaw ang pinili. Bakit pa masama? Ako naman ang pinakamababa. Hindi nga ikaw ang gusto. Di tinanggap ko. Nung napakinggan ko na doon mismo, akala ko doon sa basis ng evaluation ng bid, hindi ho pala. Paggwapo, ayos. Pagka naman pinili ay iba, sabi ko sa sarili ko, wag mo nang ipaglaban. Wag mo nang sabihin, sabi ni Lord. Wag ho ganun. Hindi sinasama mo pa si Lord sa bidding? Wag kalokohan yun. Wag. Bidding na nga sabi nung evaluator, sabi niya, hindi ikaw ang pinili. Pagka hindi ko pinili, wag mo nang ipagpipilit. Gusto kong yumaman! Yun ho kasi. Kaya ho ako sumablay dahil pinipilit ko yung aking sarili na sinabi ng hindi pwede. Amen? Wag mo nang ipilit. Halimbawa, trabaho. Gusto ko talagang pumasok dyan, malaki sweldo. Hindi nga ikaw ang napili sa trabaho. Hindi, wag. Hahanap ng iba. May pagkakataon pa, marami pang pagkakataon. Pero nung pinili kita, wala nang umayaw. Dahil minsan ka lang nakakita ng gwapong kagaya ko. Ngayon lang kayo tumawa. Pagka ganun, hindi ko talaga ipipilit. Ano yung kwento ko nung nakaraan? Hindi pala. Nung palang PLD yun. Okay? Pangatlo, huwag puro palaging sarili ang isipin. Isipin kasi nga ang purpose. Now, etong pangatlo po, dito natin makikita yung layunin ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Okay? Sige po, lipat tayo. Kumakain ba ako? Saan nanggagaling yung lakas ko? Physically, kumakain tayo. Pero what I'm talking now is the spiritual life. Kumakain ka ba? Kumakain ba ako? Saan nanggagaling yung lakas ko?
Spiritually. Yan, bibigyan ho natin ng tuon ito. Sa verse 3, ang sabi niya, ang punong kahoy ay, dito sa verse 3, ang punong kahoy po ay sapat ang pagkain. Nasa tabi siya ng batisan, meron siyang source, may tubig, merong sapat na sunlight. Kaya ho ang bitamina ng isang kahoy, kapag ka naarawan ito, nagko-convert ito into, oy mga estudyante, tulungan nyo na ako. Kaya po yung dahon, kapag ka yung nakaladlad na siya dyan sa init, at may sapat siyang tubig, grabe ho ang tibay talaga ng kahoy na yan. Kahit na anong gawin mo dyan, hindi yan malalanta. Alam nyo po, nung ako'y bata, when I was a boy, I grew up with my mom. Yung tatay ko po ay isang karpintero, busy din siya sa trabaho when I was a boy. Kaya lang ang aking mother po ay isang pastora. And so, every time, mapapakinggan ko ang mga memory verse ng mami ko at yung kanyang ugali bilang isang Kristiyano at tagasunod ni Kristo, makikita mo sa kanyang buhay, ay napaka-humble, parang kagaya ni Pastor James, na hindi siya nakikipag-away. Wala pa akong nakitang kaaway niya. Inaaway siya pero nakangiti lang palagi. Hindi, umiiyak na lang siya. So I've seen my mom became so strong dahil sa mga pinagdaanan din namin sa buhay. And so, ako ay naging matibay sa mga ipinipilit niyang verses na kailangan kong i-memorize. Kaya yung ate ko, ang parents ni Gerald, ni Ron, bago kami kakain, kailangan na-memorize namin yung verse namin. Kasi kung hindi na-memorize yun, hindi ka kakain. Kaya po, dumating yung panahon, bad trip na po. Ayoko na. Puro naman memory verse, memory verse, memory verse, memory verse, memory verse, memory verse, memory verse palagi. Ito po, dito ko nakita na naitanim ho ako sa salita ng Diyos. Kahit man narating ako sa panahon na ako'y lumakad at tumayo at nakiupo, pero naitanim na ho kasi sa aking sistema, sa aking buhay, ang salita ng Diyos. And so I grew up. Maybe that is one of the reason I am standing in front of you, dahil sa tulong, sino nag-impluwensya sa akin? Yung aking nanay, yung aking mga lolo, upang tayuan ang salita ng Diyos. Mga kapatid, kaya ho dito sa ating iglesia, itinuturo ko ang salita ng Diyos because that is your strength. That is where you can draw your strength. Ano man ang pagdadaanan mo, gaano man kahirap yung mga dinadaanan mo, relationship, trabaho, if you have the Word of God, then it will give you wisdom. Tignan natin. Ano ang sabi niya? Can we go to Psalms 92? Tignan natin, obserbahan ninyo. But the godly will flourish like palm trees and grow strong like cedar of Lebanon. For they are what? They are transplanted to the Lord's own house. Naitanim sila sa tahanan ng Diyos. Ang cornerstone is tahanan ng Diyos. And if you are planted here, huwag ka nang magpa-transplant sa iba. It will kill you. Pero dito po, ang napakaganda, siyempre kapag ikaw ay punla, kailangan mong may transplant. And there you will grow in the house of God. Dito ho sa cornerstone, naitanim tayo, naitanim kayo. Hindi ho ito relihiyon, but this is a church where you will be planted, you are transplanted upang ikaw ay maging matibay, because in this church, we teach the Word of God. Nais naming maging matibay kayo upang paglabas ninyo, ilang oras lang kayo dito, when you go out to your places, you are strong. Kaya ninyong pagtagumpayan. Walang pera? Kaya. Walang pambayad? Kaya. Di ba? Ilang taon ka lang may utang hanggang ngayon buhay ka pa? Umalakpak ka kayo sa Panginoon. Oy! Matatapos din kayo. Amen? Ay, hindi kayo matatapos. Ano? Makakatapos din tayo. And then live a life that is designed by God. Kaya po, we are transplanted. Kaya ang purpose natin dito, that's the reason na kayo ay naitanim ho dito, dahil may layunin. Ang layunin ng Diyos, kaya siya naglagay ng mga punong kahoy, because God has a purpose.
Kaya si Noah nagkaroon ng arko because of the trees that were planted. May purpose ang punong kahoy. Ang punong mangga, may purpose. Dinudumihan niya yung kalsada, puro yelo. May nadudulas na aksidente sa mga puno ng mangga. Natapakan, motor, ilang motor na po ang naaksidente dahil sa napakagandang mangga. Ang ginawa naman niya, sige, brum, 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 sagasaan ko nga itong magandang yelo na to. Naidulas, bug. Hospital ang napuntahan. Pero I'm not saying that's a bad purpose. Every good tree has a purpose. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, naitanim ka na ba? Or are you looking for a church na nais ho ninyong maitanim and there you grow? Wala na ho tayong panahon, mga kapatid. Ano yung purpose? Iyan ang dapat nating alamin. Pang-apat, anong daan ang tatahakin ko? Verse 6, sabi niya, sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng matuwid, ngunit ang lakad ng masama ay pahamak. Minsan, ang dami ho nating gustong daanan sa buhay, gustong maranasan, gustong gawin. Minsan, sa dami ng mga offer, you wanted to choose. Hindi ka pa rin nakapili. Maybe you were not planted. Balit kung ikaw ay nakapili na sa gabay ng Espiritu Santo, Lord, ito ba ang tamang tatahakin ko? Paano kung you were not planted? Paano kung wala salita ng Diyos? Then, mahirap. Maaring sablay sa dulo, maaring unsuccessful, o maaring naging successful because you depend on the Holy Spirit. Ikaw ay umasa, ikaw ay nakinig, ikaw ay nagpatuloy, ikaw ay naging faithful. Kaya po yung ating iglesia, nagtuturo ho itong ating church ng katuwiran. Masakit man ang salita ng Diyos, tanggapin mo sapagkat salita ng Diyos ito. Hindi namin nilayon nasaktan at pahirapan ng bawat isa. But it is our goal for everyone to be strong, rooted. Kaya po, iyon ang mahalaga sa atin. Ulitin ko, we need to be rooted and grounded. Ano ang tatahakin kong daan? Lahat tayo ay kinakailangang may tatahakin, may dadaanan. Pero ito lang po, in my conclusion, meron tayong isang dinadaanan. Dalawa lang po ang pinagpipilian natin. Daang mapagpala at daang masama. Dinescribe ito ng Panginoon eh. Meron. Dalawang daan. Ito ang lawak na daan. Maraming dumadaan dyan. Pero ito, makitid. Kukunti ang dumadaan. Bakit ho makitid? Mahirap ba? Hindi ho. Mas mahirap yung malawak. Mas mainam yung makitid. Though few has chosen. Kukunti ang pumili. Ang alam ho kasi nila, when you go to church and you are planted to church, mahirap na. Hindi ho. Ito ang pinakamadaling daan. Bakit? Meron kang gabay. May kasama ka. May nananalangin sa'yo. Galit ako? Galit ho ako sa nagbubulong sa inyo kapag wala kayo sa church. In terms of your alliances, yung mga kaibigan, mga tropa, mga barkada, doon ako galit. Hindi ako galit sa inyo. Ngayon, sino ang nag-impluwensya sa'yo? Kaaway ba o ikaw mismo? Ano ho yung pangalawa? Nagganon sila oh. Ano yung pangalawa if you take note? Okay, saan ka masaya? Saan ako masaya? Masaya ka ba pag kasama mo ang pamilya? Masaya ka ba kapag kasama mo ang ka-churchmate mo? Masaya ka ba kapag kasama mo ang ka-cell group mo? Masaya ka ba kapag kasama mo ang inyong clan? Masaya ka ba kapag kasama mo iba? Saan ka masaya? Paano mo ginugugol yung kasiyahang ito na pinahalagahan mo? Where? Take note. Dalawa lang. Malungkot, masaya. Masaya sa Panginoon. Malungkot sa dyablo. Where do you want to go? The narrow road
the wide road. Kapatid, ang ating church, nag-o-offer siya palagi para maidala kayo sa magandang lakbay. Meron tayong PLD every day. Meron tayong consecration every Saturday, 6. Meron tayong cell group. Meron tayong New Dream Series. Saan ka masaya? Ito pong mga activity na ito ay patungo towards your security in heaven. Pakilagay yung number 6, verse 6. Sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng matuwid. Nalalaman niya po. Ngunit ang lakad ng masama ay mapapahamak. Hindi ho mahirap yung matuwid. Ang mahirap po yung masama. Kasi mapapahamak po. Amen?